Eto pong si Cassie Ong, diyan sa Quadcom hearing kanina, sinabi ni Cassie, sinabi nila roon na nagbago ang isip ni Cassie, ni Cassandra, Maria Katrina Leong or Cassie Leong or Cassandra Leong, okey? Ngayon ang, inaano nila, natakot daw si Cassandra na na yung kanyang, gagawing pagpirma doon sa waiver sa AMLAC, alam niyo that's useless, yun nga yung pinaliwanag sa kanya, useless kahit na ikaw ay tumanggi, ang AMLAC ay may kapangyarihan, 'di ba? May kapangyarihan ang AMLAC na pabuksan 'yan sa bangko. Nakita ang iyong bank accounts, makita ang paper trail. Kaya nga po yung batas natin ng AMLAC, 'di ba Prof? Si JC Cheats, eh, yung AMLAC ginawa yan para hurun sa mga amount, alam ko hindi pa tumataas yung amount, hindi pa bumababa. At least 400,000 pesos na pumasok sa iyong bank account, kinakailangan po ng AMLAC na ito po ay reviewin. Tignan nila yung paper trails nito, saan ba yung source ng pera. Kaya nga kami, nung mag-apply kami sa YouTube at saka sa Facebook, nandun yung tanong. Tapos, yung bangko namin hinihingi para doon ipadala yung pera. Bawal na nga yung Western Union, bawal na yon. Wala nang ganong option, wala ng PayPal. Alam ko walang PayPal, sa FB meron. Tapos, sa bangko, tinatanong rin po kami yung source of income. So ako, kinailangan ko talagang ilagay ng, call center, kailangan kong ilagay ang sa barangay, kailangan ko ring ilagay eto pong sa pagba-vlog. Kasi baka pagka yung dalawa lang, magulat sila kapagka may dumating na mga malalaking halaga ng sahod, 'di ba? Magulat sila. So, ngayon, awa ng Diyos hindi ko pa naman naranasan yung ma-delay yung pagbaba ng pagpasok ng pera sa bank account ko. Na hindi naman ako nagpo-400,000, Diyos ko po, yung mga malalaki lang talaga yon. Yung mga 1,500,000 na yung mga subscribers, tapos libo-libo talaga or daan-daang libo yung kanilang mga yung mga views ng mga contents nila. Ngayon, going back to Cassandra Leong, kanina, eto na. Nung kausap ho si Congressman Dan Fernandez, ako, lumandi na naman yung buruha. 'Di ba? Hindi niyo napansin parang pinipilihit na parang pinipilipit na maruya etong si Cassandra. Sabi ko, "Butik, 'di kaya magka-break na itong si Cassandra at saka si Wesley." Isa pang napansin ko ron, hindi alam ni Cassandra kung anong nationality ni Wesley, Filipino ba o Chinese. Pero by blood, etong si Cassie ay pure Chinese. Ang nanay niya taga China, and then siya naman pero by process of naturalization, siya Pilipina, si Cassandra, no? Na hindi rin nakapag-aral kasi nga raw, na siya na kick out, 'di ba? Buti nung kausap niya na si Dan Fernandez, ayun nagbago na naman yung tono. Pero hindi ko pa po parang 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 gano'n, "Oh, no, 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 no." Parang 'di ba, tawa ako ng tawa kaninang pinapakinggan ko sila dahil, biglang pero paulit-ulit sinasabi niya, "Pero your honor, hindi ko pa po kino-close 'yun, yung, gusto ko lang kasing mapag-aralan ng ating, ng aking mga abogado, yung gagawin kong gano'n." 'Di ba? And besides, why so defensive? 'Di ba? Why so very defensive? Alam niyo kung ako yung nasa kalagayan niya at wala akong ginawang mali, anak ng putya, sa harapan ng mga senador, please ng mga kongresista, pati ng mga senador din maghahanap niyan, please paki-print po, pipirmahan ko. Off cam lang tayo sa pagpirma ko, baka kopyahin ng mga fraudsters yung aking signature. Pero sa inyo mismo, pipirmahan ko 'yan. Oh, 'di ba? Pero siya na mismo nagsabi na tawag diyan, niya, okey lang naman sa kanya na execute ng tawag dito, yung waiver.
Yan para sa kanyang mga bank accounts, 'di ba? Ano, nakakatuwa lang. Siya lang din kaya lang nakakalungkot naman dito, sabi ko nga kanina, naisahan ni Cassandra Leong yung mga kongresista na supposed to be, 'di ba, doon siya naka-cite in contempt, tapos doon siya iko-commit sa ano, sa tawag dito, sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Do'n delikado siya ro'n sa mga T-bird. Talagang naku, wasak ang kanyang kapurihan pagka doon na-i-commit 'yan, 'di ba? Talagang hindi niya makakalimutan yung kanyang experience at doon naman siya natakot. Kaya lang, totoo ngang matalino, biro mo naisahan niya yung mga kongresista. Dapat kasi, ang ginawa ng mga kongresista natin, "O sige, hindi ka namin padadala do'n, pero pirmahan mo 'tong bank ano, 'tong, waiver, yung bank secrecy waiver sa bank secrecy law, nagwe-waive ka." 'Di ba, para madali. Dapat pinapirma na nila ng gano'n, eh. And then, mag-conduct na tayo ng executive session ngayon, then after this, saka namin babawiin yung aming motion na citing you in contempt. 'Di ba dapat gano'n? So, dapat ito, lesson na ito next time, huwag basta-bastang bibigay ang puso ng ating mga kongresista sa magandang babae. 'Di ba? Huwag yung iiral yung, concern na kawawa naman 'to, batang-bata pa 'to, lalaspagin 'to do'n ng mga tiborsya sa loob ng, kulungan, sa loob ng, pagdadalhan sa kanya o kaya huwag naman lang isipin na, naku, kawawa ang tumbong nito sa mga akla o sa presuhan pag pinadala namin 'to do'n. 'Di ba? Dapat kung ano yung nauna nilang desisyon, panindigan nila. Oh, tsaka wag silang basta-bastang magbababa ng kanilang kumbaga, ng kanilang, bakuran para hindi sila napaglalalangan. O kanina, 'di ba? Gano'n na naman ang tono ni Cassandra para hindi siya ma-cite in contempt. Now, isang bagay lang din na napansin ko kay Sandra kanina, ano, ah, very, very confident na siya sa kanyang, pagsasagot, 'di ba? Confident na. Kasi nga naging, compose yung ano niya sa nakaraang hearing na ini-establish niya yung parehong sinasabi ni Alice na nagpapaupa lamang sila ng lugar, 'di ba? Real estate lang, paupahan lang. Pero nung kinenta yung per square meters, magkano renta, 'di ba? For 7 hectares, grabeng opisina 'yon. ₱500 per square meters, di ilang milyon 'yun. Tapos monthly. So nauwi tuloy siya doon sa I will check, Your Honor. I have to make sure na tama yung sasabihin ko. Okay? Ano strategy ni Dan Yap, yan, 'di ba? Kilig to the bone pero mati collateral damage kagat ni Cassie, correct. Yan, sana check din birth certificate ni Cassandra. Alam niyo ho, alam na nila 'yan. Alam na po nila 'yan. Kanina meron silang yung Colonel, anong apelyido nito? Yung Colonel Padilla, 'di ba? Oh, yung kay Colonel Padilla. Ano sabi niya ron, ni Lucky Colonel Padilla, ni Paduano, alam na namin lahat, pinakita yung picture kasama si Duterte. Alam na namin lahat ng mga ano mo, may mali ka rito sa statement mo. Hindi ganyan yung totoong nangyari. Kaya nga natakot sa kanila etong si Colonel Padilla, 'di ba? At sumang-ayon na sa gustong mangyari nito at ng Quadcom. At yun, nagkaroon sila ng executive session. Oo. At doon sa executive session, hindi na natin malalaman kung ano nun, 'di ba? Alam niyo in regard to executive session, I hope you disagree with me. Hindi ho ako pabor doon sa executive session. Kasi kung ang dahilan lamang is to protect the family. So ibig bang sabihin nito, yung mga tao na mababanggit nila doon, yung mga information na babanggitin doon sa executive session, withhold na rin ng committee, 'di ba? O either ng Senate o nitong House of Representatives. Dapat kasi kung ang dahilan lamang po is proteksyon ang kailangan, manganganib ang buhay pagka naikanta, 'di ba? So mainam kumanta kaysa ma-cite in contempt. Kasi
papatayin ka rin naman at do'n ka mapapatay sa kulungan. Nando'n ang death penalty sa mga kulungan, eh, 'di ba? Kung hindi mawasak ang tumbong mo sa prisuhan, eh, 'pag na-cite in contempt ka, doon ka made-death penalty. Now, ang dapat dito ino-offeran nila ito ng, tawag dito, ng, proteksyon sa kanyang pamilya, 'di ba? Request nila sa kapulisan natin na magpadala kayo roon ng, proteksyon o kaya, ilipat pa sila ng lugar. O kasi very sensitive yung information na dinivulge nito. Tapos i-reveal nila sa public kung ano yung sinabi nung tao para malaman po ng publiko yung, sabihin natin transparency, in the spirit of transparency. Eh, putik na yan, para saan pa at kinaladkad ninyo ang taong bayan sa inyong mga investigation. Tapos pagka magandang, kuwentuhan na, magandang eksena na, magandang marites na, hindi na kami kasali. 'Di ba? Paano naman yun? Oh, kagaya nga lang nung nangyari nung kay Ka Eric. Oh, tignan niyo nangyari na hindi natin malaman sino nagsasabi ng kasinungalingan, Kongreso ba o ang, etong si Ka Eric, 'di ba? Nung nakulong, magpapasko o magbabagong taon yata o magpapasko. Ang sabi ni Ka Eric, "Wala naman hiningi sa'kin basta pinalaya ako." Eh, bago siya nakulong hinihingi sa kanya kung sino yung kanyang, kapwa NPA na nasa Senado na source of information niya raw. Oh, 'di ba? Hiningi nila yung phone number nung tao at, nabanggit pa nga ro'n sa hearing yung, NTC. Pero pagkatapos nun wala nang nangyari, 'di ba? Tinira-tira na sila ni Ka Eric na wala naman akong dinivulge na information. Oh, eto namang Senado ay ang Kongreso, wala rin namang masabi na 'di ba kung anong, phone number, kahit even last 4 digits or even name nung tao. Kasi puwede namang banggitin kung sino lalo na yung tao na yun na tinuro ni Ka Eric na nasa Senado. Ito ay nagsasagawa ho ng espionage. Imagine, nasa tanggapan ka ng gobyerno, Senado, staff ng isang senador, tapos nagbabato ng mga sensitive information for the longest period of time sa isang, kadre, sa isang sa Intel committee ng, mga NFAs, 'di ba? So, involving ang national security and public order doon. Oh, so dapat nga po talaga dahil since yan ay exemption doon sa sinasabi nila na SOTO law, eh, dapat talaga napigaan nila yan at hindi nila pinalabas si Ka Eric. Kung napalabas man nila, ipadampot uli nila pag-resume ng investigation. Dahil hindi naman po natapos yung investigasyon na yun, 'di ba? Wala, eh. Ay naku, okey. Sabi ni JG News, Cassie Ong, like Alice Goo are Chinese spy and the Philippines is the best country for them to organize this pogo. Dahil 'pag may pera, they can leave and go and do illegal businesses, freely. Sobrang luwag kasi ng Pilipinas, eh. Kaya sana itong, batas na ito lang ang dapat gawin nila rito, magkaroon sila ng mahigpit na batas, 'di ba? Na ano, na, nagbabawal for sure dapat meron naman talaga. And besides, um, etong 'tong ginawa ni dating Pangulong Duterte, yung executive order, number 13, dapat po ito ay i-challenge nila ito sa Korte Suprema na requesting the Supreme Court to declare unconstitutional para po yung mga ganitong klaseng executive order na ang, itsura, national law. Because ang presidente, tagapagpatupad lamang po ng mga batas, hindi po tagapaggawa ng batas. Dapat i-challenge nila para magkaroon po ng, legal precedent tapos or jurisprudence in case na magkaroon tayo ng, panibagong presidente, maglabas ng executive order, nakahawig ng, EO number 13, creating POGO or legalizing the POGO, eh, automatic po ito walang bisa, 'di ba? Oh, ang mga executive order, administrative order, ano lang ito, yung, tawag dito, pang-administrative, yung mga nasasakupan niya lang. Yung, may kinalaman lamang po papaano maipatupad ang isang umiiral na mga na batas o mga patakaran. Yun lang po yung purpose nito. It's like a guidelines or,
implementing rules and regulation. Yun lang po yung itsura dapat ng mga ganyang klaseng mga batas na ini-issue ng executive department. 'Di ba? Hindi po pwede na parang national law, oh. Maliwanag lang dito sa issue na 'to sa Pinampogo, Duterte set a bad precedents at posibleng gayahin ng iba, 'yun. So, kailangan talaga rito, ipa-declare nila sa Supreme Court na mali ang ginawa ni Duterte, 'no. And then 'yan naman pong, EO number 13, automatic na po 'yang wala ng bisa. Mula pa nung, State of the Nation address ni PBBM when he said that beginning today, all pogos are banned. So yung buhay po yung pong EO13 na nagbigay buhay sa pogo at yung ginawang batas, nito nina, Grace po, yung ibang mga senador natin, automatic po 'yan. By the end of December 31, mawawala na po ng bisa rin 'yan. Yang mga 'yan ang, batas na 'yan, yung taxation, iiral 'yan, 'di ba, JC Cheats? Iiral 'yan hanggang sa huling araw ng pogo. Hanggang sa ma-accounted pati mga bayarin nila diyan po sa diyan po sa buwis na dapat masingil sa kanila. Okay? Alright, so buyers po muna tayo. And kita-kits po tayo ulit bukas, loobin ng Panginoong Diyos.